Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umaatig na buong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawan at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Handa ba kayo sa pula o sa puti? Sa O'Brien, handa na rin ba? Para masusanap ang kwentuhan, ito ang ating kapatid na si Hans. Hello, Ate Ami! Ready na rin kami! Sausawan natin ba? Saan ba tayo? Face to face na! Gusto mo bang makisang sa tahanan ng kaibigan? Mamaya na yung solusyonan. Face to face. Sinong sisipangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pagbuhay-buhay. Hello mga kapatid! Kamusta po kayo? Naku, handa na naman ba kayo sa isa na namang makabuluhang talakan? Ito po ang inyong kinahuhumalingan at inaabangang talakserye sa telebisyon at Barangay Hall on Air kung saan ang lahat po ng problema ang aming pinag-uusapan ay hinahanapan talaga natin ng solusyon. Ako pa rin po ang inyong Ate Ami na lagi nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face! At sa atin naman po mga kapatid na mga OFWs na masugid pong nanonood ng face-to-face, kinakamusta lang po natin si Flor Cortez ng Pahus City, South Korea. Aba, balita ko, grupo sila ng mga magkakaibigan laging nanonood sabay-sabay ng face-to-face. Salamat po kay Gina Tafida ng Japan, kay Jeffrey Castillo ng Milan, Italy, ganun din kay Dudes Martinez of Saudi Arabia at kay Grace Dikdikan Bake mula naman sa Norway. Sosyal! Grabe! Ang sarap naman pong malaman na talagang inaabangan po nila ang ating programa at sabay-sabay po sila kung manood talaga. At ang mga episodes natin, alam na alam talaga nila. At ipinararating din po nila ang mainit na pangangamusta sa ating mga sausawero at sausawera, sa ating mahal na trio tagapayo at syempre sa ating kapatid na si Hans Mortel. Ate Ami! Hello! Hello din sa lahat ng mga binati mo! Hello! O talaga namang energetic ka dyan, kapatid. Oo nga, nahahawa ako dito sa isang ito, oh. Ang husay-husay magsayaw. And I'm sure marami ring mahahawa sa patuloy na panunood ng ating programa. Mahahawa sila sa katalinuhan at wisdom ng ating trio tagapayo. Kung talino-talino ang pag-uusapan ako, ito po ang isang babae na punong-puno ng talino talaga. Siyempre, ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office, Attorney Persida Acosta. Ito, hindi lang talino, wisdom kasama na dyan. At saka, siyempre, enlightenment. Yan ang itinuturo niya sa atin araw-araw. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. After wisdom, enlightenment, comes naman understanding. Yan naman ang role ng ating pangatlong tagapayo, psychologist and family counselor, Dr. Camille Garcia. Kompleto na ang mga tagapayo ng bayan na naway pinakikinggan natin lagi. Andiyan na rin si Te Ami, andito rin ako. Ang hinihintay na lang natin ay ang ating mga bisita. Te! Eto na, Hans!
syempre, ang iniintay ng sausawero at sausawera ay ang ating issue ngayong araw na to. May kinalaman po yan sa isang charger ng cellphone na naku naman patawarin. Ibinato daw po ang charger sa bata. Aba, dahil lamang sa nawawalang 100 piso na siya namang ugat ng malaking gulong ito. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Walang kamalay-malay si Lorna Bantilan na habang siya'y nagtatrabaho, pananakit na pala ang inaabot ng kanyang anak mula sa kamay ng kapitbahay. Nagsumbong sa akin yung anak ko na sinaktan daw siya ni Ate Lia niya. Kinurot niya yung bata, sinambunutan pa niya, minura pa niya. Yun ang sabi ng bata. Pati pa yung nakakita, maraming nakikita sa ginawa niya. Eh kung ako nga sarili kong anak, hindi ko masaktan, siya pa kaya. Buwelta naman ang kapitbahay, wala raw sanang gulo kung hindi nawala ang kanyang 100 piso. Inutusan ko po siyang bumili ng bigas. Tapos yung pera po binigay ko sa kanya, hindi na po niya naibalik, nawala daw. Parang hindi nawawala yung pera, parang sinabi niya lang na nawawala yung pera. Hindi totoong kinurot ko siya at sinabunutan. Sino kaya? Kina Aling Lorna at Aling Lea ang nagsasabi ng totoo. Yan ang tututukan nating lahat dito lang sa Face to Face! Mga ka-face-to-face, tawagin na po natin ang nagrereklamong ina dahil sinaktan ang kanyang anak. Narito po, si Aling Lorna Bantilan. Pasok! Kamusta po, Aling Lorna? Mabuti po. Pakikwento po sa amin, ano po ba ang nangyari at ano itong may reklamo po ninyo? May pumunta doon sa akin na nagsumbong na yung anak ko daw po ay binugbog na. Binugbog? Sabi yung ang unang Yun po ang yung salitang bungad. ginamit. Opo. Binugbog. Sino daw po ang nagbugbog? Sabi si Lia po, kapitbahay ko. Okay. Kaya tumakbo na po kaagad ako, din ako nagpaalam sa amo ko. Gawang anak ko po yun eh. Yung nadatnan ko, ang anak ko po ay nag-iyak. So ano po ang pagkakasabi niya sa inyo? Ano daw po ba ang nangyari? Sabi niya, Mama, nawala ko po kasi yung pera ni Ate Lia. Sabi ko, bakit napunta sa'yo yung pera? Sabi niya, inutusan niya po kasi akong bumili ng bigas. Sabi ko pa, bakit ka napunta doon? Kasi Mama, pumunta po siya rito. Naghiram po siya ng charger. Ngayon, hinatid ko po doon sa bahay nila. Pagdating ko po doon, inutusan niya po akong bumili ng bigas. Ano po ang ginawa ninyo nung nalaman yung di umano ay binugbog ang anak ninyo? Ay sinugod ko po sa bahay nila. Eh, kinalabog ko yung bahay nila kasi wala siya sa sa labas na sa loob siya eh. Kaya nagsisigaw na po ako. Sabi ko, lumabas ka dito. Bakit mo sinaktan ng anak ko? Yun, lumabas po siya ng matapang. Nagmumura siya sa akin. Kasi yung anak mo, ang laki na. Sabi, nawala daw yung pera. Ano po bang pagkakakwento sa inyo? Paano daw po ba nawala yung pera? Pumunta sila ng tindahan, hawak daw po niya talagang 100. Nung pagbili, nilagay daw niya sa bulsa, pag sabi daw niya pabili, pagdukot daw niya ay wala na. Baka nalaglag, hindi niya Okay. namalayan po. Kasi may karga po siyang bata eh. Umuwi din daw siya doon kay Ate Lia niya. Sabi daw niya, Ate Lia, nawala ko po ang 100. Yun, sinigawan na daw po siya, minura siya. Tapos sabi ng anak ko, Ate Lia, kunin ko po yung charger kasi alam po ng anak ko kasi yun na pagbilin ko po sa kanila kung Na pag hinaram? kung anong gamit na sa bahay na may manghiram, wag niyong ipahiram hanggat wala ako. Sabi ko. Okay Kaya po. pinahiram lang po yun ng bata na walang paalam sa akin. Kumbaga, ayaw niyang madatnan ko na wala ang charger. Kaya binawi ng bata sa kanya. Ang nangyari, kasi galit nga siya sa bata, binato daw sa bata. Saan po tinamaan ang anak Tinamaan ninyo? po ang anak ko sa ulo dito, banda po. Ano po bang sabi sa inyo ng anak nyo? Talaga pong nawala? Nawala. Kasi sabi ko, anak, ano ba talaga niya? Sabi niya, nawala ko po talaga, Hindi naman po Mama. magsisinungaling ang anak ninyo. Opo. Talagang nagsabi naman po ng Nagsabi totoo ko na sa inyo. totoo yun. Kasi umiiyak nga po siya eh. Tsaka sabi niya, hindi ko po yun itago, Mama, may pera naman ako. Kasi iniiwanan po namin yan ng pera. So ano po ang nangyari ngayon? Sinisingil po ba kayo ni Aling Lea doon sa 100? Siningil niya pa ko. Anong ginawa ninyo? Hindi po ako nagbayad. Ayon din po sa research namin, nabalitaan po namin na pati daw po sa kuryente, sa pag-charge ng cellphone, siningil kayo kasi parang may punto ho yatang nawalan kayo ng kuryente at doon kayo nakikicharge sa kanila. Tama po ba?
Siguro po yung anak ko, pero ako hindi. Yung anak ko kasi may cellphone din po yung anak ko. Pumupunta dun sa kanila? Nakikicharge siguro sa kanila. Ano pong sinagot ninyo nung sinisingil kayo sa kuryente? Bakit mo ako sisingilin? Eh, yung charger ko nga, halos araw-araw mo nang hinihiram. Sinatsamba niya po kasi sinatsambahan niyang wala ako. Wala kayo. Pag umalis na ako, alam niyang wala na ako sa bahay, ayun, pupunta na siya doon sa mga bata. Mga kapatid, nalaman na po natin ang kwento ni Aling Lorna laban sa kanyang kapitbahay. Ngayon naman po, malalaman natin ang panig ng kanyang kapitbahay na inaakusahang pong nanakit at ng bato ng cellphone charger sa kanyang anak. Narito po, si Aling Lea Ogabar. Pasok! Aling Lea, diretsahang tanong po, totoo po bang ibinato ninyo ang charger sa Totoo anak po, niya? binato ko yung charger, pero hindi ko po siya pinatatamaan. Aksidente lang pong tinamaan siya sa paa. Itutuloy po natin ang face-off na po ito ng magkapitbahay sa pagbabalik po ng face-to-face. Tutok lamang kayo mga kapatid, dyan lang. Huwag kayo alis. Binato ko yung charger, tinamaan. Pero hindi sa ulo. Hindi sa ulo yan. Aling Lea, sandali lang. Pagtalikuran, harapin mo, face to face. Harapin mo, face to face. Kayo po ay nakasubaybay dito sa face-to-face at ang issue po natin ngayon ay tungkol sa pananakit ng anak ng may anak nang dahil lamang po sa nawalang 100 piso. Aling Lea, ang sabi po ninyo sa paa tinamaan Opo. ng charger, pero ang sabi po ni Aling Lorna ay nagkabukol daw po. Paano Hindi ganun ako po ang nangyari? Hindi po ako maniniwalang nagkabukol dahil siya po nanay. Kung nagkabukol po yung kanyang anak, papayag po ba na titingnan niya lang yung bukol? Ipapadoktor niya yon at ihaharap niya sa akin yon. Hindi siya papayag kasi ina rin ako eh. Paano hindi ako papayag? Eh, sabi ko, anak, tingnan ko nga yung ulo mo. Dito, umano yung dalawang... Hindi ka yung papayag! Hindi ka papayag! kaya Kahit pa yung dalawa o anong bukol yun na sinasabi mo, hindi ka papayag na hindi pa doktor yun. Pero ang Linisin sabi niyo daw nga po kayo ng ng sandali. kaibigan, Marami ay akong nakita testigo. daw po kayo na medyo may mga masasakit kayong pananalitang ibinitawan po dun sa bata at nakita pa daw pong hawak niyo daw po sa buhok. Totoo po ba ito? Paano kung magiging hawak, nandun ako sa may pinto? Paano ko ibabato yung charger kung nandun ako sa kanyang tabi? Siyempre, Nandun ako sa may nilapitan pinto, mo yung ibinato bata, ko yung charger, hindi talaga hindi para sa kanya. Nilapitan niya ang anak ko, siyempre. Eh, hindi ko nilapitan ng anak mo. Wala ka naman Pinukot doon pa eh, niya. nakikinig ka lang Oh, sa yun mga nga kasi, daldal na maraming dalawa. nakakita. Wala ka doon. Nagalit lang ako doon sa anak niya. Kasi labas-pasok niya sa bahay. Minsan nawawala yung ipit, okay lang yun. Parang ang sinasabi po ninyo dito, kung hindi ako nagkakamali, Aling Lea, eh parang malikot ang kamay. Ganun po ba? Yung anak po niya mabait. Kung sa mabait. Pero sa pagkakaperahan po, sa kaperahan, hindi ko na ho siya masabi. Kaya lalo akong nagalit dahil ayaw niya ipahipo yung shirt niya, ayaw niya ipahipo. So parang Ayaw gusto niyang niyo ipahipo mangyari, yung short niya. kakapkapan niyo, o ayaw po, Ayaw o kong anong ipahipo. ginawa Ano niyo? po may isipin ko? Hindi pa rin yun ang dahilan para saktan mo ang anak ko. Hindi ko sinaktan ang anak mo. Ibinato ko yung charger, tinamaan. Pero hindi sa ulo. Hindi sa ulo yan. Aling Lea, sandali lang. Kayo po ba pag nagagalit sa mga anak ninyo, sinasaktan niyo rin? Pinapalo Hindi po po, ninyo? napakasinungaling yan eh. Ay, hindi ka kasi natitingin ng bahay kaya hindi mo alam yung mga anak mo. Sandali lamang po. Sino po? Bakit kang wala sa inyo? Wala kang karapatan na saktan ang mga anak ko. Wala, hindi ko sinaktan po ko. Kahit ba maghubot-hubad ang mga anak ko. Wala kang karapatan. Sandali lamang po. Sandali po. Sandali lamang, Aling Lea. Ang sinasabi niyo po dito ay si Aling Lorna ay laging wala sa bahay. Lagi pong wala sa bahay yan. Eh siya po ay nagtatrabaho. Kaya nga po lagi wala sa bahay. Hindi po niya alam kung ano nangyayari sa mga anak niya. Aling Lorna, nung nagkabukol ang anak ninyo, dinala po ba ninyo sa doktor? Hindi Hindi na na. po. Sinugod ko na po siya. Sinugod dahil pinakita ba sa akin may bukol yung anak mo? Oo. Ikaw lang ang nagsasabi. Dito. Ikaw lang Dito. nagsasabi. Aling Lea, gaano po katotoo na pagka nakikita niyo pa rin sa hanggang ngayon, eh pinandidilatan po ninyo at takot na takot Totoo yung po bata sa yan. inyo? Totoo yan. Hindi po yun. Hindi po Totoo yan. Dinidilatan Bakit niya. po pagdidilatan ko ng ano yun? Kaya ayaw na nung Magdadalawang bata. buwan po yun na nangyari. Then, At pag pandidilatan, may anak din po totoo ako. yan. Kaya ako- Pagdating po
po ba sa pagdidisiplina sa mga anak ninyo, nananakit kayo? Hindi po, hindi ako nananakit. Sinungaling! Na sinaktan mo nga ang anak ko ka? Ang labo! Conforme lang po sa kasalanan yun. Sinungaling! Sinungaling! Anak ko nga nakuha mong saktan eh. Hindi ko Anak mo sinaktan. sa... Aksidente na Aksidente! Wala ka doon. Paano masasabi yun? Maraming Sinungaling ka. nagtestigo sa Wala akin. ka doon. Marami! So ang sinasabi po ninyo, Aling Lea, yung nagkwento at sumugod kung saan nagtatrabaho si Aling Lorna, ay naggawa-gawa lang ng kwentong yon. Maaari po. Maaring ginawa lang po yun. Kayo po ba may anak kayo? Sasabunutan nyo, bubukulan dahil lang doon sa 100? So sino po ang Ano, nagbabantay sa mga sinungaling anak ka. ninyo habang kayo ay nasa trabaho? Yung anak ko pong pangalawa at panganay, fourth year high Si school, at yung kanyang ate. ate, sila ang nagbabantay. Sila. Ayun eh. Nako, Hans! Ano ba? Ang mga sausawero at sausawera ba ay panig sa kwento ni Aling Lea? Anong gusto mong malaman? Leia, kung sa anak mo kaya gawin yung pananakit, anong mararamdaman mo? Magagalit din ako. Pero yung totoo lang, hindi yung sasabihin mo na mabubukulan yung ulo, tapos hindi mo ipadodoktor, hindi po pamumukha sa akin na gano'n ang nangyari. Nanay din ako. Alam ko rin kung saan ako. Nanay ka pala eh, bakit mo sinaktan ang anak ko? Hindi ko sinaktan ang anak ko. Hindi ko sinaktan. Ibig Aling sabihin, Lorna, subject, Aling Lea, tinamaan. sandali lamang po. Para maliwanagan kayo, tatanungin lang natin kay Attorney Acosta ang batas tungkol sa pananakit sa mga bata. Ito, ilang beses na nating pinag-usapan at lagi nating pinapaalala, hindi ba, Attorney, na talagang may kaukulang parusa ang pananakit, lalong-lalo na kung ito ay sa mga bata. Okay. Yung bata, hindi yan dapat sinasaktan. Kahit nakagawa pa yan ng masama, kahit sabihin mo pang nagbibintang ka sa kanya, may kinuha. Sapagkat may batas. RA 7610, Anti-Child Abuse Law. Pwede ka makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. So sa puntong yan, kung hindi mo sinasaktan ang anak mo talaga, ay lalong di mo dapat saktan yung anak ng iba. Diba? Ang dapat maunawa ng lahat, bawal manakit ng bata. Tsaka, syempre, Attorney, kahit kung ulo man o paa man ang tinamaan, kahit saang parte tinamaan, pananakit pa rin yun kasi binato, nasaktan, natamaan. Oo, yun ang puntong yun eh. Tsaka kahit ang mga bata kasi, may special consideration yan eh. Kahit nakagawa, sabihin niyo pa nakagawa ng mali, hindi rason na saktan mo, lalo kung 15-year-old and below, hindi nga dapat makakulong yan eh. Kahit nagnakaw pa yan eh. Civil obligation lang yun. So yung pangsaktan mo, batuin mo, kung napatay mo yan, di nagkasala ka pa ng murder o homicide. Maraming salamat sa kapaliwanagan na yun na napakaganda, Attorney Acosta. Mga sausawero at sausawera, Hans, botohan na. Okay, mga ate, mga kuya, kailangan talagang full charge ang ating botohan ngayon. Puti kung kayo ay pumapanig sa side ni Ate Lorna, pula naman kung kayo ay naniniwala kay Ate Lea. Go na mga kapatid! Boto na! Ate Abby, kanina ay medyo narinig natin na medyo mas malakas ang boses ng isa sa ating mga bisita. Pero ngayon, malinaw na ang pinapanigan ay yung medyo mas tahimik at mahinahon. Thank you, Hans, at mga sausawero at sausawera. Nagkaharap na po ang magkapitbahay at ngayon naman ay may sasali pa sa ating talakan. Siya po ang kinakasama ni Aling Lea na nagsasabing, oo, talagang sa paalang naman daw tinamaan ng bata ng iba to ang charger. Ano naman po kanyang kwento? Narito po, si Elvis Amante. Pasok! Mang Elvis, nandun po kayo nung nangyari. Talaga po bang sa paalang tinamaan? Sa palang tinamaan, Lorna, sinungaling ka talaga. Sa palang tinamaan, Lorna, sinungaling ka talaga. Asawa mo yan eh. Sinungaling ka. Manang-mana sa'yo yung anak mo. Sinungaling ka. Kung nagkabukol yun, dapat pinadoktor mo. Ba't di mo pinadoktor? Hindi na kailangan. Pinakita ko Sa na. palang ka tinamaan. Sinungaling ka. Kalalaman natin ang mas malalim na kwento tungkol dito, mga kapatid, sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Welcome back dito po sa Face to Face.
Yes, mga kapatid, kanina po nalaman na natin ang hinaing ni Aling Lorna, isang ina po na nagrereklamo dahil nga sinaktan daw ng kanyang kapitbahay ang kanyang anak. At sinagot naman po ni Aling Lea at sinabi naman niya na hindi totoo yung mga akusasyon sa kanya at yung mga bintang dahil sa paa lang daw tinamaan ang bata. At narito naman para ipagtanggol si Aling Lea, balikan ko lang po si Mang Elvis. Talaga pong nakita ninyo? Kita-kita ko po. Nandun Sa po paa lang, ako. tinamaan. Sa paa lang, tinamaan. Hindi po totoo na sinabunutan at pinagsalitaan ng hindi magaganda kasi ni nasa Aling malayo Lea? po eh. Nasa malayo yung anak niya eh. Dahil ito, nasa pinto. Yung pintuan namin, may harang yun. Opo. Paano maaabot yung anak niya? Nasa labas yung anak niya. Nabato talaga ng charger yun. Nabato sa paa. Hindi sa ulo, walang bukol yun. Kasi kung may bukol yun, papayag ka pa naman. Sasabihin Pero naman- narinig po ninyo kanina naman na ibinanggit ni Attorney Acosta na hindi tama na sakta ng mga bata kay ulo man o paa. Aling Lea, mali pa rin po ang ginawa ninyo. Alam ko pong mali. Pero hindi ko po talaga siya ang binato. Ibinato ko po yung charger. Aksidente lang na tinamaan siya sa paa. Kumbaga ang sinasabi ninyo, tumalsik lang sa paa niya. Opo, yun lang. Kasi may anak din po ako. Bakit ko naman po sasaktan yun? Sa paa? Tapuan mag-iiyak Sinungaling yung ka, anak ko. Lorna. May Sinungaling bukol ka. yung anak ko. Wala po, wala anak ko. Sinungaling ka. Mang Elvis, Sinungaling kung sakali ka. man daw pong nagkabukol, hindi naman kailangan ng ipadoktor pa. Eh kahit na ho, hindi pa doktor, ipinamukhasanan niya sa akin. Ay, ito yung ginawa mo sa anak ko. Dinala ko yung bata. Sinungaling. Marami sinungaling. Ikaw pa. Mga kapatid, may isa pa tayong panauhin na siya daw talaga ay saksi din sa pananakit na nagginawa po ni Aling Lea sa anak ni Aling Lorna. Nandito po, tawagin natin si Carmen Hercan. Pasok! Aling Carmen, pakikwento po sa amin, ano po ba ang nasaksihan ninyo nung araw na yon? Malingkit po ako. Tapos pagbungad ko, binato na yung bata ng charger. Tapos siya pa rin sinungaling. Minuruan niya ako, minura ko rin siya. Saan tinama? Sa ulo po. Kitang-kita ninyo. Paano ka bumay? Hindi ka naman niya nakita doon. Siyempre, Tumawag sinabi ka ko lang sa eh. nanay niya, Tapos no? dumiretso ka sa kanya eh. Kasi magkakilala kayo. Magkadikit lang kayo. Magkakuntsama kayo. Yung bata, sa anak niya, bunso, kinarga ko dahil umiyak yung... Wala kang dalang bata. Namilingin ka. Dala mo So, lang ang sinasabi niyo, pamilingin mo. pati- Tumawag ka lang. Karga ko yung bata. Hindi ka nagtagal Bunso niya, doon. Anak, ano ka? Aling Carmen, Hello? pagkakita po ninyo nung nangyari, pumunta kayo kaagad kay Aling Minura Lorna. pa niya ako. Tapos nagmumura kami. Maya, pumunta ako sa nanay Bakit ka niya sa mumurahin? Bruces. Bakit ka niya mumurahin? May Bakit kasalanan kasi? ba? Wala namang Sa kasalanan. anak niya. Hindi po ninyo minura. Hindi ko nga nakita yan eh. Sabi niya, Bumawag ka bakit lang eh. ako sa Bakit ka anak niya? mumurahin? Sino Hindi may kami dalang mumura. bata? Sino may dalang bata? Kaibigan ng nanay Sino niya may eh. dalang bata? Ikaw? Ka. Sino may dalang bata? Yung anak niya. Hoy! Kinuha. Paano ko utusan yung anak niya? Sino may dalang bata? Hoy! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sandali lang. So, ang sinasabi po ninyo dito, Aling Lea, nung inutusan ninyo si wala siyang bit-bit na Wala bunsong pong kapatid. pinay na bata. Wala pong pinay na bata. Sinungaling! Sandali lamang po. Sandali lamang. Aling Lea, Mang Elvis, sandali lang. Aling Carmen, sandali lang po. Kayong dalawa po saksi dun sa nangyari. Dito po sa face-to-face, ang nais namin, malaman ang katotohanan. Kaya naman po, minabuti namin na hingin ang panig po ng batang sangkot sa isyong ito. Hindi ko po namalayan, nalaglag na po yung 100. Hindi ko naman po sinasadyang mawala yung pera. Nainis po siguro siya kasi matagal akong bumalik. Ang nangyari po, nung pagkabato niya sa akin ng charger, sa ulo po ako natamaan. Kinulot niya po ako, sinambunutan, piningot. May nakakita po sa amin na babae, naawat. Sinasabihan niya po sa Ate Lea na tigilan na daw po niya pananakit sa akin. Minura niya po yung babae. Yung bukol ko po sa ulo, 1 linggo po yung tumagal. Tuwing dumadaan po ako sa kanila, dinidilata na ako ng mata. Tapos pag nanonood ako sa kanila ng TV, sinasarado nila yung bintana, minsan yung pinto. Natatakot na ako pag dumaan ko doon. Sinungaling!
Bis. Talaga inabot yun. Manang-mana talaga sa anak mo, sinungaling din eh. Tsaka ikaw, wala ka natin. Tumahan ka lang Kung din eh. nakita mo, anong araw? Anong oras? Anong oras nangyari yun? Anong oras nangyari yun? Kung nakita mo, ay, alas 3! Bago mapanangalinan yan! Ang alas 3 nangyari yun! Ano sinungaling? Sandali lamang po. So ang sinasabi ninyo, Aling Lea, hindi nyo talaga nakita si Aling Carmen. Sandali po. Sandali lamang. Sinungaling ka? Para malulong mamuta, ha? Sinungaling! Binabato mo. Sinungaling ka! Magsasabi ka yung totoo! Yung totoo lang ang sasabihin mo! Ay, naka... Alas 3! Alas 3 pinutusan yung bata! Kikita ko daw pa naman. Sinungaling ka ha! Doon pa lang alam na! Anong araw yun? Anong araw? Ha? Sinungaling mo ha? Sandali lamang po. Tatanungin lang natin si Dr. Camille para mabigyan tayo ng kapaliwanagan. Kaya natin eh. Sa puntong ganito po, Dr. Camille, na nagiinit ang ulo, alam naman natin na, syempre, yung pera ni Aling Lea na 100 ay nawala. Yung galit na biglang naibato niya ang charger. Whether patamaan yung bata o hindi, aksidente, paano natin ipaliliwanag na bakit lahat ng tao dinadaan ng galit sa ganong paraan? Yung sa punto na ginawa ni Aling Lea, no, gusto ko lang sabihin sa inyo, meron po tayong tinatawag na accidental accidents. Kahit po sabihin nyo na binato nyo po na sa paa lang ho natamaan, meron pong iba na naa-aksidente po dahil natamaan nyo sa paa, maari pong yun ay tumumba na bagukang ulo. Dahil po, meron po talagang ganung mga pangyayari na siguro ho sa takot ho ng bata, talaga hong maaring ang nangyari ho sa kanya, sasabihin nyo, nagsisinungaling po. Actually po, kung titignan nyo ho, kung sino ho yung unang naging aggressive kanina, mas aggressive po kayo. Marami pong salamat, Dr. Camille. Gaano po katotoo, Aling Lea, na sinisingil niyo yung 100 at yung kuryente na konsumo nila sa pagpapacharge doon sa bahay po ninyo? Abay, nung magdadaldal po yan, sinabi ko, para walang gulo, bayaran nyo sa akin yung 100 at yung pagpapacharger nyo, pagpapasaksak nyo rito ng cellphone. Magkano po ang sinisingil ninyo? Magbayad ka. Kahit po magkano, basta ano. Kayo din po ang nangiram ng charger sa kanila, hindi po ba? Yung bukal, babayaran mo ba yan? Isang araw po. Ate Ami, may tinatanong sila dito. Sige, anong tanong? Na may koneksyon dyan sa mga singilan na yan. Ikaw naglalagay ng ayos sa kuryente, paano yung charger na binato mo? Paano yung bukol sa bata, di ba? Wala pa kayong napatunayan na nagkabukol yung bata. Aling Carmen, nakita po ba talaga ninyo na nagkabukol? Wala dyan ba? Han, sa palagay ba ng mga sausawero at sausawera, sino kaya sa palagay nila ang nagsasabi ng katotohanan? Final vote na ito. Alamin natin, Ate Ami, ha? Mga sausawero at sausawera, itaas lang inyong mga boto nang magkaalaman na! Ate Ami, maliwanag na sa usaping ito, ang pinaniniwalaan ng mga sausawero at sausawera ay yung kwento nga ng bata na medyo siya ay tinamaan sa ulo at kaya siya ay nagkabukol. Eto na mga kapatid, bawal po ang malobat ha. Kailangan magaling lang kayo umilag. Kagaya ko, magbabalik po ang face. Eto na mga kapatid, bawal po ang malobat ha. Kailangan magaling lang kayo umilag. Kagaya ko, magbabalik po ang face-to-face. Hindi katumbas ng 100 piso ang buhay ng isang tao. Mayroon din kayong anak, di ba, Aling Lea? Paano kung gano'n din ang mangyari sa anak mo? Di ba? Magpapitbahay kayo. Kung hindi magkakaroon pagkakasundo, araw-araw magkikita kayo, araw-araw din kayo kalmutan. Face-to-face would like to thank AXN Time and Shades. EC27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. Bello Medical Group. May Minami, galing ng quality. Philips Time. Face-to-face, pagtalikuran, harapin mo, face-to-face. Amayang magkapit-bahay nang dahil po
sa pananakit ng bata na ang pinagmulan po ay ang pagkawala ng 100. Kapitbahay ko, binato ng charger ang anak ko. Ito po ang nasaksihan nating issue ngayong araw, mga ka-face-to-face. At sa pagkakataon namang ito, bibigyan natin si Aling Lorna ng huling mensahe po para naman po kay Aling Lea. Pakiusap ko lang sa'yo, tigilan mo na yung anak ko pandidilat. Huwag mo siyang pangdilata ng mata. At mabait naman po yung bata. Pag utusan mo siya, madali siyang sumunod. Disgrasya lang yung nangyari na nawala ang pera mo. Hindi naman sinasadya ng bata eh. Handa din naman akong mabayad. Sana kung kinausap mo lang ako ng mahinahon. Hindi mo sinaktan ang anak ko. Paano sumugod ka sa bahay? Paano naman akong, hindi mo rin ako tinanong? Siyempre, natural. Maintindihan mo yun, isa ka ring magulang. Sa ating po mga panauhin, mahalaga po para sa amin dito sa face-to-face na mapakinggan po ninyo ang final say ng ating trio tagapayo para po sa inyong lahat. Sana po isa-isip po ninyo ito at isa puso ng mabuti. Simulan po natin kay Attorney Acosta. Attorney? Eto, hawak ko. Tumingin kayo dito, 100 piso. Hindi katumbas ng 100 piso ang buhay ng isang tao. Diba? Kung sakaling dahil sa 100 piso, makakapatay ka ng isang bata, at pag napatay ang bata, gaganti ang ama, kumbaga lahi sa lahi, dadanak ang dugo. Hindi iyon ang kahulugan ng pagiging tunay na kapwa-tao. Hindi kasing halaga ng 100 piso ang ating dangal, ang ating honor, ang ating kalayaan. Huwag nating payagan na dahil laang sa 100 piso ay makulong ka o makulong ang iyong kaanak, ang iyong asawa o iyong kinakasama o kaibigan. Kaya hindi dapat padalos-dalos. Hindi tayo dapat manakit ng ating kapwa dahil wala tayong karapatan. Nasaktan ang ating kapwa kahit anak mo pa yan, asawa mo yan, kapitbahay mo yan. Kaya meron tayong mga batas. Kaya ang aming payo sa inyo, importante ang pagkakaunawaan, pagmamahalan, patawaran nang hindi na umabot sa husgado at kalaboso ang may sala. Salamat po. Maraming salamat, Attorney Acosta. Dr. Camille? Meron tayong tinatawag na conduct disorder wherein ang isang tao ay nagkakaroon ng aggressive behavior towards sa kapwa nila tao, sa mga hayop, sa mga bagay. At ito ay nagiging isang klase ng disorder na nagiging dala natin, umaabot siya sa punto na nang-aabuso tayo ng ibang tao nang hindi natin talaga sinasadya. Mahirap na umabot tayo sa ganitong klaseng punto dahil kasi maaring ito yung talagang sabi natin na umaabot tayo sa punto na ang personality disorder magiging antisocial behavior yung ating magiging sakit. At pag naging antisocial po tayo, ito po yung sabihin na nating karaniwang personalidad ng mga taong nagiging kriminal. Thank you, Dr. Camille. Reverend Sonny? Mahalaga o espesyal sa Panginoon ng mga bata. Sinabi ng Panginoon, ang sinumang hindi tumatanggap sa isang musmuso maliit na bata ay hindi mapapabilang sa paghahari ng Diyos. Mayroon din kayong anak, di ba, Aling Lea? Paano kung ganoon din ang mangyari sa anak mo? Di ba? Magkapit-bahay kayo. Kung hindi magkakaroon pagkakasundo, araw-araw magkikita kayo, araw-araw din kayo kalmutan. Di ba? So, umpisahan na natin ngayon na maayos, magkaroon ng pagkakasundo at pagpapatawad. Yan lang ang kailangan bilang tunay na Kristiyano. Ang pagtalima sa utos ng Diyos, love your neighbor. Maraming salamat po sa ating trio tagapayo. Nalabas na po ninyo lahat ng sama ng loob ninyo, lahat ng galit, lahat ng bintang sa isa't isa. Nagkasakitan na po kayo sa salita. Hangad namin dito sa face-to-face na kayo naman po ay magkasundo, matuldukan na ang issue na ito, magkaroon ng kapatawaran matapos po natin marinig ang mga sinabi ng ating trio tagapayo. Aling Lea, bilang kayo po ang nagkasala at bumato ng charger, meron po ba kayong gustong sabihin kay Aling Lorna? Humingi ako ng sorry sa'yo, lalo na dun sa bata. Kung nasaktan ko man, pasensya, dala ng galit.
Lorna, tinatanggap po ba ninyo ang paghingi ng dispensa ni Aling Lea? Masakit man po sa akin ang nangyari. Dahil anak ko po ang nasaktan. Pero alang-alang sa bata. Tigilan mo lang ang pagpapananakot sa kanya, pandidilat ng mata. Handa po akong magpatawad. Maraming salamat po sa inyo. Amina na po tayo mga ka-face-to-face. Sa araw po na ito, ano nga po ba ang ating natutunang aral? Alam po nating lahat na ang pananakit, lalong-lalo na sa mga bata, ay hindi po tama. Marami na pong pag-aaral ang talaga naman pong nagpapatunay na ang pananakit sa mga bata po ay nagdudulot ng pangmatagalang epekto po sa kanila. Kaya sa susunod na pagbuhatan po ninyo ng kamay ang isang bata, sana po isipin nyo na maaari po bang gumaling ang latay o sugat na nilikha po ninyo. Pero yung nangyari ay kikimkimin ng bata at bibit-bitin po sa matagal na panahon. Pero maaari ding mas malalim pa ang iiwan po nitong tatak sa damdamin at pag-iisip po ng ating mga anak. Bilang mga magulang, alam ko pong may mga kanya-kanya tayong paraan sa pagdidisiplina po sa kanila. Pero para po sa akin, ang pananakit ng bata ay hindi po dapat mapabilang sa mga paraang iyon. Dahil limited lang ang oras po natin dito sa Face to Face at tsak na marami pa rin po sa inyo ang patuloy na pag-uusapan ang aming naging tampok na kwento sa araw na ito. Aba, para po sa walang tigil na usapan at chikahan, may anligayang balita sa atin ang Talk and Text. Bagong Talk and Text Unli Talk Plus, the double Unli, Unli Talk at Unli Text sa over 42 milyong kasama po. 100 pesos lang, good for 5 days na at talagang tipid sulit dahil sa Talk and Text, tipid sulit together. Maraming salamat sa ating co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, sa ating naman po mga bouncers na sina B1 at B2, ang ating mahal na trio, Tagapayo, ang ating pong sausawero at sausawera, at higit sa lahat po sa aming mga bisita ngayong umaga na nagbahagi po ng tunay at totoong kwento po ng kanilang buhay. Hindi po ito gawa-gawa lamang o imbento. Nasaan ka man at anuman po ang iyong problema, nandito lamang po ang face-to-face para maging daan ng inyong mga hinaing at yan po ay aaksyonan namin. Malugod po namin kayong tatanggapin at handa po kaming makinig sa mga problema ninyo. Ako po ulit ang inyong Ate Ami na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Sobra pong ginawa nila sa akin. Lagi-lagi po nila ako ginagalit. Lagi nila ako sinasayba na patay gutom. Pampas lupa, sampin. Tama ba yung sabihin nyo sa akin? Pari-parehas lang naman